Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesukristo. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman
ng sambayanan niyang kanyaring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat pa sa simula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagabilinan siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit pa siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbigyan nga ng tubig si Jesus. Ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at tatakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansoob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at papurihin ang mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu, ng karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos, kaya't nasa ilalim ang kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos ang kapangyarihan ni Kristo, ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayon po ang dakilang kapistahan ng Ascension, Ascension Sunday. At mga kapatid, kapag ka po dinadasal natin ang sumasampalataya, meron tayong saknong na nire-recite. Ang sinasabi natin, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Yun pong pagpapahayag natin ng pananampalataya na iyon ay pinagdiriwang ng dakilang kapistahan sa linggong ito. At meron tayong 3 dapat tandaan, mga kapatid, sa kapistahang ito. Una po, mga kapatid, si Kristo saan nagpunta? Saan pumunta? Sanggat. Sa langit. Sa langit pumunta. Hindi nagpunta sa Egypt, hindi nagpunta sa US, hindi nagpunta sa kahit anong bansa. Hindi siya nagpunta sa isang lahi, hindi siya nagpunta sa Pilipinas. Hindi rin siya nagpunta at nanatili sa isang pamilya. At lalong hindi niya itinatag ng Iglesia ni Kristo. Siya po ay nagpunta sa langit. Ano po ang implication nito para sa ating lahat, mga kapatid? Ang implication po nito o kahalagahan nito,
kahit sino, dahil walang nagmamay-ari kay Kristo na bansa, pamilya o lahi, siya ay para sa lahat. Kahit sinong tao sa buong mundo ay pwedeng tumawag kay Jesus. Hindi siya limitado ng race. Naririnig niyo po yung mga ano ngayon na racist racist. Wala, hindi siya concerned doon sa race. Dahil siya po, mga kapatid, ay para sa ating lahat. Kaya kahit sinong Kristiyano sa buong mundo, kahit sa anong lahi niyan, bansa niyan o kinalalagyan niyan, ay pwedeng tumawag kay Jesus. Kasi nandun siya sa kanan ng Ama. Pangalawa po, mga kapatid, kapag ka po inisip natin, si Kristo po ay umakyat sa langit kasama yung kanyang katawan. Maaari nating isipin na, wala na si Kristo, umakyat na, absent na. Hindi ibig sabihin na siya'y absent. Ang pinag-uusapan natin dito sa kapistahan na ito ng Ascension ay yung kanyang new kind of presence. May bago siyang presensya sa atin sa pamamagitan ng Eucharistia. Sa tuwing tayo nagmimisa, mga kapatid, sinasabi ng pari, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. So habang ginagawa natin yun, mga kapatid, nananatili si Kristo doon sa tinapay na pinagsasaluhan natin tuwing misa. Kasama pa rin natin ang Diyos. And then lastly, mga kapatid, panghuli, ang atin pong Panginoong Hesus ay umakyat sa langit para ipaghanda tayo ng ating pupuntahan. Kapag ka po misa sa mga yumao, ang ebanghelyo po ay galing kay San Juan. At sinabi po ni Jesus doon, ako ay mauuna sa langit para ipaghanda kayo ng matitirhan. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay may isa lamang pong layunin na patutunguhan. Meron tayong isang goal. Ang goal natin bilang mga Kristiyano ay makarating sa langit. Pero lahat ba ng namamatay ay napupunta sa langit? Sige nga, happy birthday in heaven. Ganon. Happy birthday in heaven. See you in heaven. Malay mo ba kung andun yun? Hindi mo alam. Hindi natin alam totally. Hindi natin alam sapagkat ang nakaalam lang ay yung Diyos at yung taong tinawag niya sa kabilang buhay. Ang sabi sa atin, para makarating tayo sa langit, kinakailangan makatupad tayo sa kalooban ng Diyos dito sa lupa. Kaya po dyan pumapasok, mga kapatid, di ba sabi ko 3 lang, may pang-4 na bonus. Ano yung bonus? Doon sa unang pagbasa, narinig natin na meron pong 2 lalaking nakaputi. Nung tumingin silang ganon, may biglang lumitaw daw na lalaking nakaputi. Sino kaya iyon? Sino kaya iyon? Ahente ng serbisyo? Puti, nakaputi. Sino yon? Pagka binanggit yun, yung nakaputi na yan, lalong-lalo na sa bagong tipan, laging anghel ang tinutukoy. So may 2 anghel, ang sabi sa kanila, pag pinaraphrase natin yung sinabi sa kanila, anong tinitingala-tingala nyo dyan? Yung nakita nyo umakyat na yan, babalik din yan kung paano siya umakyat. So ano po ibig sabihin nun para sa ating lahat, mga kapatid? Kinakailangan, hindi tayo manatiling nangangarap lang at nakatingala sa langit. Dapat kumikilos tayo. Ang sabi po ni St. James sa kanyang sulat, kinakailangan pagsikapan natin ang ating kaligtasan. Huwag lang tayong nakatingin sa taas. Kinakailangan habang tayong nakatingala, gumagawa rin tayo. Kumikilos tayo para sa atin pong kaligtasan upang tayo makarating sa langit. Yun na yun. Gusto nyo pa ba? Ang take away natin, mga kapatid, dito, hindi tayo iiwan ng Diyos. Tandaan nyo yan. Sa lumang tipan pa lang, kahit pinalayas niya si Adan at Eva sa paraiso, ano po ginawa niya? Ginawa niya ng damit para protektahan yung mag-asawa sa mga elemento kasi nandun pa rin yung pangangalaga ng Diyos. Sa lumang tipan, kahit nagtaksil ang Israel, patuloy pa rin nandun ang Diyos sa mga propeta. Sinasabi, bumalik kayo sa Panginoon, mahal na mahal kayo ng Panginoon. At sa bagong tipan, nariyan ang ating Panginoong Hesus. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak para tayo sunduin papunta sa langit. Kung paano umakyat si Kristo, ganun din siya babalik.
upang tayo akayin papunta sa piling ng Ama. Ito po ang ating pagnilayan sa linggong ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na manguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na uli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid sa pamamagitan ni Jesus na nakaluklok sa kanan ng Ama. Ang atin pong itutugon, Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa namumuno at mga kasapi ng simbahan, upang sama-sama nilang gampanan ang misyong ipahayag sa lahat ang mabuting balita para sa matapat at marangal na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa mga nasa larangan ng mass media, pahayagan, radyo, telebisyon, pelikula at social media, upang maging pamantayan nila ang moralidad Kristiyano at iwasan ang pagpapakalat ng fake news. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang akuin natin bilang parokya ang misyong ipangaral ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa mga malapit ng sumakabilang buhay, upang isama sila ni Jesus sa pag-akyat sa Ama, gayon din ang mga yumao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Ama ng pag-asa at buhay, hindi mo pinababayaan ang iyong anak sa kamatayan, bagkus muling binuhay, kaisa mo ngayon sa kadakilaan. Kami nagtitiwalang diringgin mo ang aming dalangin. Sa pamagitan din niyang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipagkaloob mong ang ganitong pagpapalitan ng mga kaloob at ng aming mga alay, kami ay magkasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklop sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po ng bulaklak. Ang magkukorona po sa mahal na birhen ay si Binibining Alexis Marasigan.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut digne efficiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem eretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daud cuius commemoratione leitamur, eius pient eccezione obstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.